Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ito po ang report Drug War Victim Council backs two experts shortlisted for Duterte's fitness exam. Ayan po. Ha? The Office of the Public Counsel for Victims OPCB of the International Criminal Court ICC endorsed two specific professional form a new shortlist of neuropsychology experts who will determine former President Rodrigo Duterte fitness to stand trials. Ano po? OPCB Principal Counsel Paulina Masida in a five-page filing dated November 10 before the ICC Pretrial Chamber 1 said their preferred medical expert possess the relevant credential and expertise to be appointed to the panel of expert who will conduct the medical examination of Duterte. Uh, Upon reviewing the information provided by the registry and the expert curricula vitae, the legal representative council uh, considered that redacted and redacted possess the relevant credential and expertise for being appointed in the panel to undertake the medical examination of Mr. Duterte. Ms. Sida, who represent Duterte's drug war victims as counsel, said the OPCB cited the specific qualification of the two unnamed medical experts based on their professional experience and respective specialization to join the panel. For the purpose of efficiency, conducting the pre-trial proceeding, including the confirmation of changes hearing, and in light of Mr. Duterte's ability to fluently communicate in English, the fact that said experts are redacted is preferable for the selection of appointment and the circumstances of the case it said. Moreover, the fact that they also redacted is an additional advantage since some of the medical reports had originally been written and the OPCB added in the document. Okay. The ICC had previously appointed the initial three-member panel of medical experts to examine Duterte's health condition. This panel is composed of forensic psychiatrists, neuropsychologists, and an expert in geriatric and behavioral neurology. Kung sila man ay nagsisinungaling, ano po, mapapatunayan dito na ang mga expert na to na mag-conduct ng physical examination kay Duterte, ano, ay magbibigay linaw kung ano man ang totoong kalagayan ni Duterte, ano. However, Duterte camp sought to rebuke the appointment of one of those experts by submitting a disqualification request. Palagi nilang ganito na mayroon po silang mga disqualification, ah, disqualification request. Ah, ano po, ngayong araw na to, ah, habang ang mundo ay nagpupulong sa mga isyu ng kapayapaan at pagbabago, narito ang isang maliit na akbang na maaaring maging daan sa pag-asa. Ano po? Ang pagtugon ng council ng mga biktima ng drug war sa dalawang eksperto na shortlisted para sa fitness exam ni dating Pangulong Duterte. Ito ay hindi simpleng procedure na hakbang. Ito ay panawagan ng mga nanay na nawalan ng anak, ano? Ng mga pamilyang
na bahiran ng dugo at ng bayan na hindi nakalimutan ang libu-libong buhay na nawala sa gitna ng madilim na kampanya laban sa droga ni Duterte nung panahon ng siya pa ay isang presidente, no? Tingnan ninyo, sa oras na ang mga super typhoon tulad ng Tino ay nagdulot ng pinsala sa katawan at kalikasan, ang ating mga leader ay dapat ding hamunin sa kanilang mga kakayahang maglingkod ng buo at tapat. Hmm? Bakit hindi natin suriin ang tunay na kalusugan ng mga naupo sa kapangyarihan, lalo na yaong mga dugo sa mga kamay? Ang mga eksperto na ito, mga doktor at psychiatrist na walang kinikilingan ay hindi kaaway. Sila ay tagapagtanggol ng katotohanan. Suportahan natin sila. Ano po? Tulad ng pagtutulak natin sa isang rally. Hmm? Transparency sa flood control at tulad ng legacy po ni Gina Lopez na hindi natatakot sa mga makapangyarihang sumisira sa ating buhay. Ano po? Kaya po hindi na tayo mananahimik. Ha? Ang fitness exam na ito ay simula lamang. Hilingin natin ang full accountability, hindi lamang para kay Duterte, ha? Kundi para sa lahat ng nagpalaki ng kahirapan sa bayan. Sama-sama tayo para sa biktima ng droga, ano po, ng baha. Nakatatapos lang pong binaha ang Cebu. Ano? Dahil sa pagkalbo ng mga kagubatan, nawasak ang mga tahanan ng mga maliliit at may hirap nating kababayan sa Cebu. Kung nakinig lamang sila sa mga hinaing at pinagsasabi noon ni Gina Lopez, ang dating DNR Secretary ni Duterte, na hindi sana nagkaganyan ang Cebu ngayon. Ano po? Hmm. Ang mga biktima ng droga at mga baha ng korupsyon para sa Pilipinas na karapat-dapat sa tunay na pagbabago. Ano po? Duterte lead counsel Nicholas Kaufman argued the medical expert lacked experience and has allegedly posted unprofessional content on social media, raising concern about impartiality. The pretrial chamber is requested immediately to revoke the mandate that it has provided to doctor and conducted without him being afforded access to Mr. Duterte private medical information, he said in an ICC filing dated November 7. Ano? He also requested to order the registrar to refrain from admitting Dr. Redacted to the list of ICC experts. This request prompted the ICC pretrial chamber 1 to issue an order on October 3 for the registry to submit a new shortlist of neuropsychology experts. In a separate 7-page filing also dated November 10, the OPCB through Maceda responded to such request, saying it differs entirely to the chamber discretion to resolve the matter. Maceda reiterated that an expert with qualification in neuropsychology should be included in the panel assisting the chamber in determining Mr. Duterte's fitness to stand trial. Hmm? Consequently, should the expert not be obtained following the registry provision of further information, she respectfully requests the chamber to identify another suitable qualified expert with the same specialization, he added. The former president was last seen on March 14 in a teleconference after he was arrested and extradited to The Hague on March 12. Na po? He was supposed to face the pre-trial chamber for the confirmation of charges hearing on September 23,
But this was postponed after his legal term claimed he's unfit to stand trial. Kalukuhan po ito, unfit to stand trial. Ginagawa po nilang dahilan to upang hindi matuloy ang talagang ang hearing. Dapat siyang panagutin sa mga kasong mga pinaggagawa niya dito sa Pilipinas, ano? Yung mga kasong crimes against humanity na pinaggagawa nila nung sila pa ang nanunungkulan sa bayan. Dapat silang managot. Lahat po ng sangkot, pati ang kanyang PNP chief na si Senator Batol de la Rosa ay kailangan managot. Ano po? Sa napakalawak na patayang ito. Hmm? His defense team has also requested for the adjournment of all legal proceeding against the former president based on claims that he has been suffering from declining cognitive abilities with the ICC. Ano? Appointing a panel of medical experts to assess and examine Duterte. Ayan po ang report ng update dito po sa International Criminal Court. Ano? Ito po ay dated ng November 11, 2025. Ngayon lang po ito, inilabas po ito ng Manila Bulletin. Ano po? Kaya nga po, sinasabi ko po na hindi na tayo mananahimik. Ang fitness exam na ito ay simula lamang. Ha? Hilingin natin ang full accountability ng mga kasalanang pinagagawa nila. Ha? Hindi lamang kay Duterte at lahat ng kanyang kasama, yung mga chief PNP niya, ha? Yun kanyang lahat ng mga naging kasama sa lahat sa mga crimes against humanity kailangan nilang managot. Hmm? Kundi para sa lahat ng mga nagpalaki ng kahirapan sa bayan, pati na po yung mga flood control program anomaly nung panahon niya at yung mga ghost project ha, na ngayon iniimbestigahan sa Cebu dahil nga po sa pagkalbo ng kabundukan. Ha? Marami na pong kasong lumalabas ngayon na naugnay sa kanya dahil nga nilift niya yung ban ng mining ng 9 years na impose po yan nung panahon pa po ni President Noynoy Aquino. Pero pagdating sa kanya, nilift niya nung pagkamatay nitong Gina Lopez na sana kung yun ang napatupad, yung mga advocacy ni Gina Lopez, wala sanang ganyang kagrabing sakuna na nangyari ngayon sa Cebu. Ano po? Oh, para sa mga biktima ng droga, mga biktima ng baha at ng korupsyon para sa Pilipinas na karapat-dapat sa tunay na pagbabago. Kailangan po nilang managot. Panagutan nila ang kanilang kasalanan. Ano po? Okay. Ano po ang inyong opinion? Marami pong salamat sa pakikinig sa aking vlog. Huwag niyo pong kalimutan. Paki-like naman po. Like, subscribe, and share. Malaking tulong po yan para sa akin. Mabuhay po kayo at marami pong salamat.